to show our new jewelry. We are not here to see what other wants you to see. Naalala niyo ba yung kwento ni Papa nung pumunta sa party, di ba? Aysa, parang ano kayang sasabihin sa akin? Ano kayang makikita nila sa akin? Ano kayang sasabihin nila sa akin? Maganda kaya ako? Pero hindi niya alam na lahat pala ng tao doon, yun din ang iniisip. We are not here to see what other want us to see. But we are here coming into God's presence. Amen. We focus on God and not ourselves. We engage our heart in worship. Nauunawaan niyo ba yun? Amen. Nauunawaan niyo ba na you are here to worship our God? You are here to lift up His name. You are not here to sit just uupo ka lang dyan at makikinig. Diba, every Sunday, we are here together. Minsan, we are here para lang maramdaman na, ay, may nagmamahal sa akin. But you know what? You are here because God is here. Amen. And God, you need to feel the presence of God. You need to feel the power of His presence. Naramdaman niyo ba yan habang kumakanta tayo? Di ba sinasabi ko naman sa'yo, worship is not all about music. It's not all about hymn. It's not all about lyrics. But worship is how we obey God and how we listen to God. Hallelujah. Alam niyo ba yung sabi dito, worship requires work. Worship requires effort and concentration. We seek to God our best effort. We give God our full attention, our full devotion, our entire self. Ano nga ba yung worship requires work? Parang nagtatanong tayo, what is work? We are working every day of our life. Gumigising tayo ng 7 o'clock just to go to our work. That is not the work that na sinasabi dito. Worship requires work, diba? Ang sabi ko sa inyo, hindi naman yan sa pagkanta eh. Kasi minsan tayo talagang umiikot ang mundo natin. Akala natin ang worship, it's all about music. Akala natin ang worship mag-uumpisa habang kumakanta tayo. Worship is a lifestyle, diba? Sabi ko sa inyo, worship, love. Worship, love to others. Kaya, it requires work. Diba, lagi ko sinasabi sa inyo, paano kung mamahalin ng hindi ka ibig-ibig? Kaya, it requires work. Worship is when we talk to God one-on-one. It requires work. It's the quiet time. It requires work na you will wake up early in the morning just to talk to God. It requires work. It requires discipline in ourselves. Worship requires effort and concentration. Effort and concentration, di ba? Naintindihan naman natin, effort talaga mag-e-effort ka. Amen. Worship, it's a lifestyle, di ba? Talagang pagbinigyan ka talaga ng hindi ka ibig-ibig ng tao, ni Lord na, di ba sabi ko sa inyo, humihiling tayo kay God na, Lord, give me love. Bibigyan talaga tayo ng tao hindi ka ibig-ibig na talagang namang kaya tayo, gagawa ngayon tayo ng effort. Napakinggan ko nga kanina, nanonood kami kanina kay Joel Austin dun sa TV. Sabi niya, kailangan nating gumawa sa ibang tao ng mabuti. Kung hindi man siya gumante ng kabutihan, at least ginawa natin yung part natin. Si Lord na yung gagawa ng part na yon.
para dun sa tao na yon, di ba? We seek to God our best effort. Ano nga ba yung best effort? Katulad ni Pacquiao kanina, talagang ginawa niya ang kanyang best effort, di ba? 11 rounds, 12 rounds, 11, gusto ko yung 11, hanggang 12, di ba? Anonymous decision, because he's doing his best effort. He's doing his best. God wants us to do our best. We give God our full attention. Diba, pag nandito tayo, talaga namang hindi natin iiwasan kahit ang mga isip natin ay lumilipad sa kawalan. Lalo na pagkatapusan na, padala na. Pagkatapusan na, oh my God, I need to parang kailangan mo igado yung pera na kailangan ko mapadala ng ganito. You are here, but your mind is not here. Totally. Diba? But God wants us full attention. Amen. Full attention. Huwag kang mag-isip. Pag pumasok ka dyan sa pinto na yan, alam niyo ba yung kalimutan niyo muna, isabit niyo muna yung pakihanger na lang doon kasi mayroon ng invisible hanger dyan eh. Pakihanger niyo muna. Tapos, pagpasok niyo dito, full attention. God wants us a full attention. Full attention. Diba? And full devotion, our entire self. Hindi sinabi ni Lord na kailangan niya lang ang mata mo. Hindi niya sinabi na kailangan niya lang ang tenga nyo. At hindi din niya sinabi na kailangan niya lang ang mga kamay natin. And sabi niya, entire self. Kailangan niya ng mata mo, kailangan niya ng ilong mo, kahit maliit, cute naman. Kailangan niya ng bibig nyo, kailangan niya ng tenga nyo, kailangan niya ng buong ikaw. Kailangan niya kayo. At lalong kailangan ni God ang pure heart. Napakaswerte nga natin ngayon eh. Sobra tayong swerte. Kasi, alam nyo, yung mga taga-Isaiah, wala pa yung Bible. Yes, they are God talking to them. Pero tayo, may nagre-remind sa atin eh. Nagre-remind sa atin always. May nagre-remind sa atin na kailangan mo lang buklatin yung pinaka-weapon mo. Ang pinaka-weapon natin, ito. Ito yung weapon natin. Buklatin nyo lang to. And you will feel the presence of God. Sabi nga dyan, di ba? Full devotion. Full devotion kasi nakaka-proud ang Giami. Minsan ako din ay hindi nakaka-attend. Pero nakaka-proud ang bawat isa na you are entering to a mature one. You feel, lalo na si nanay, di ba? Ang layo nung pala ng inuuwian niya. Nung kasama ko siya sa Petro, nanay, saan ka pa umuwi? Ay, grabe yung talagang full devotion. If you want to learn God, if you want to learn about God, and you want to follow our Christ, and you want to be like Christ, full devotion. That's why it is a hard work. Mas mahirap pa sa mga trabaho nyo everyday. Mas mahirap pang kumudkod ng kubeta. Mas mahirap pang mag-beddings. But, pag nag-beddings tayo, diba, sabi lang naman, good job. Sabi ng amo natin, oh, good job. Good job. But think about it. When you work in the presence of God, God will say, good job. Amen. Good job. At lahat ng ginagawa natin, God is smiling at you. Can you imagine that? God is smiling. Hallelujah. Alam niyo ba, sabi ko diba, nung tayo sa yung umamin ako na nadidepress din naman ako, diba? Talaga naman, kasi minsan, pag hindi mo inamin na nadidepress ka, pag sinabi mo lang na hindi, okay ako, I'm okay. Parang pag sinabi mo lang na okay, ang
Hirap, di ba? Pero pag inamin mo pala talagang magaan na. Kasi hindi naman tayo nagkakaroon din tayo ng depression. Sometimes we feel hurt, sadness, but when it comes to God's presence, hallelujah, nung nag-decide ako nung Sunday, sabi ko, Lord, I will try you. I will try you, oh God. On this day, tomorrow morning, when I woke up, I will give all your control. Ikaw ang mag-control. Pagod na ako, I'm done. Amen. But you know what? This Monday, hanggang ngayon, I feel joy. Doon ko lang naranasan na nakangiti ako. O, nakalinis nga ako ng bahay namin kahapon. Nakang-smile ako. Pero maski mali, di ba? Pero I smile. Doon mo lang pala. Alam niyo, minsan talagang subukan niyo si God. Try God. Try it. Talagang malaramdaman niyo yung joy na akala ko I'm so broken. Broken talaga ako. Pero, when I ask God, God, ayoko na, pagod na ang aking heart, kaka-cry, you will be in control. You know what? I feel the smile in my face every day I woke up. And I said, good morning, God, you will in control. You will be in control. All the pain, all the hurt, ayokong isipin, you will be in control. Pero alam niyo ba, ang galing ng challenge sa akin ni God. Every day when I woke up and every day when I go to my work, may isang tao talaga, mapanegra o mapakano, ngumingiti sa akin. Alam mo, sabi ko, God, you are truly great. You are truly great. Pag binigay mo para talaga kay God ang full control, ay talaga namang kahit nakasimangot siyang ngingiti. Alam niyo siya, na parang ako talaga simangutin ako, pero God is in control. God give us the strength. Challenge na si God, ha? Pag uwi niyo mamaya, sabihin niyo, God, ay, pagod na ako, ayoko na. Pag araw-araw na lang, lalo na si Yolanda, kaiisip kay Yolanda sa mga nabagyo, God is in control. Challenge Him. Challenge Him. Pag umuwi kayo ng bahay, talaga, promise, at batukan nyo ko sa 1 linggo. Pag uwi nyo ng bahay, pagpasok nyo sa kwarto, I challenge you, God. Control. And everything settled. Mararamdaman nyo yung joy, yung peace. Sabi dito, this takes some work and sacrifices. Talaga namang magtatrabaho tayo. We will work when it comes to God. We will sacrifice. We will sacrifice 10 minutes or 15 minutes of your life to talk to God. Meron ba tayong mga quiet time dito? We all have a quiet time. We sacrifice. Yes. Alam niyo bang pag nagka-quiet time kayo, alam niyo ba yung minsan nararanasan niyo na pagiging, talaga may gumigising talaga no? Yung parang, hoy, gising! Okay, I will talk to God. Yung alam niyo yung parang, alam mo yung Bible mo? Nakaganyan ka? Sorry Lord. Alam niyo ba yun? That is sacrifice. But when you focus on God, when you focus with His joy, and with His salvation, you will feel the joy. Diba? Ay, story na. Story of a king arriving in a small village. Yan sabi ni Mimi, bakit daw maliit yung king? Kasi baryo niya ni Mimi. The gift of the king. The story of a king arriving in a small village. May isang hari, parating sa maliit na small village. Ito yung mga maliit, yung mga nasa small village na mahihirap sila, as in poor. Tapos, sabi nung, darating ang hari sa atin. Sino ba naman, di ba? Ikaw, sabihin ko sa'yo na darating sa'yo si Brad Pitt. O, di ba? Parang, wow, sino ako? Hindi ako, parang, hindi naman ako importanteng tao para dalawin ni Brad Pitt. Ganun ang naramdaman nila. Diba?
hindi naman tayo importante, pero pupunta ang hari. Darating ang hari. Anong kailangan nating ibigay? Sabi nila gano'n. Excited sila lahat. Yes, yes, dadalawin tayo ng mahal na hari. Kasi yan yung parang sa county na yan, maliit lang sila na village na talagang walang naman pumapansin. Pero, naisipan ng hari dumalaw dun sa pinaka-village na yon. But, sabi nila, ano ang kailangan nating i-give? Ano ang kailangan natin ibigay natin dun sa hari? So, they decided, they give the best wine. Sabi na, di ba may mga wine pa kayo ini-stock nyo, mga ganyan-ganyan. Sabi na isa, oo nga, yun na lang bibigyan natin. Kumuha sila ng isang barrel. They put all the wine inside the barrel. Tapos dumating ng hari, tatatat. Sabi na, padating ng hari. E di pagkatapos kasama yun. Tapos dumating ng hari, dumating ng hari. Tapos sabi nung mga tuwang-tuwa yung mga tao, wow, darating ng hari, ayan ang mga halari. Tapos binigyan, sabi nung malari, upo ka na po, ganyan-ganyan, lahat talagang hindi magkanda o gaga, upo ka na po, sabi niya. Tapos binigyan siya ang mahal na hari ng, alam niyo yung kapa, ng kapa. Ay, may dala pala ang mahal na hari ng kapa. Kapa means is a robe. Kupa. Kap. Chalis. Chalis, salamat. Chalis, binigyan siya. Bisaya. Sabi niya, binigyan na ng pinor na nila, pinor. Tapos pagkatapos, uminom mo mahal na hari. Bakit? Lasang tubig to. Sabi ng mahal na hari. Sabi nila, ha? Sabi ng mga tao. Sabi ng mga hari, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit tubig to? Lahat ng tao pinapila. Bakit tubig? Ano bang binigay mo? Sabi niya, kasi sayang kasi yung yung wine ko dun sa bahay. Pag binigay ko pa, wala na akong wine. Kaya, marami namang magbibigay eh. Kaya, inaisip ko, tubig na lang para yung pala, ang sagot nilang lahat, iyon din. Akala nila may magbibigay, akala nila yung kalahati magbibigay ng wine. Kaya nagbigay yung kalahati, akala nila magbibigay sila ng wine. So akala nila, May magbibigay talaga ng wine. Yung pala, lahat ng tao sa village, puro tubig yung binigay nila kasi akala nila may magbibigay. So, sabi ng mahal na hari, ganun ba? So parang, di ba, parang nakaka-disappoint, ganon. Di ba, tapos akala po kasi namin, na may magbibigay na na mapupuno na mahaluan lang namin ng tubig. Sabi doon. So, yun na nangyari, na parang akala nila, nagbigay sila, pero hindi naman pala sa nagbigay. Ang moral lesson, and we are no different. We also are guilty of simply going through the motion when it comes to worshiping God. We don't give our best effort. Ang akala natin, sapat na, kulang pala. That is why God said, these people draw near with their mouth, and they honor me with their lips, but their heart are far from me. To God be the glory.